Blessed morning everyone, Luzon, Visayas at Mindanao, Philippines. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. So welcome back po sa ating gawain sa The Word of God's Grace and Life Ministry live stream YouTube channel and Facebook channel. So isang mapagpalang umaga po sa ating founder ng The Word of God's Grace and Life Ministry kay Pastor Alfred Caslam, sa buong pamilya, lahat ng mga members ng The Word of God's Grace and Life Ministry. Good morning, good morning. So isang mapagpalang umaga po sa ating pastor sa buhol, kay Pastor Tupil Yumo ng buhol. Good morning sa iyo, Pastor, sa buong pamilya, lahat ng mga members, at sa La Maria Ani, kay Pastor Ria de Buhoy, kay Pastor Perla Katangata, sa lahat ng mga members. Good morning and family. Good morning din po sa ating pastor sa buhol, kay Pastor Tupil Yumo ng buhol, kay Pastor Safe Pinote ng Cebu, at kay Pastor Galo, at kay Pastor Ana Talo, and Pastor Bernie Sinagunya ng Properia Mati. Sa mapagpalang maga po sa buong pamilya at ng mga members. Good morning, at lalo-lalo na sa Isidro Studio. So good morning po sa ating lahat, sa lahat ng mga members, sa lahat ng viewers. So good morning po sa ating lahat. Tayo po'y manalangin upang mahinga natin ang ating sarili sa magandang balita. Good morning, Father God in heaven. Good morning, Lord Jesus. Good morning, Holy Spirit. We come to you in this beautiful days with all the thanksgiving and praise in the name of Jesus Christ with the power of the Holy Spirit. Father, thank you for the great new day with your unconditional love, joy, peace, unity, loving kindness, mercy, miraculous ways in our life, Father. Thank you, Father God, sa pagbibigay mo ng kalakasan, courage, understanding, wisdom, knowledge, at Holy Spirit, you're the best teacher, guider, comforter sa aming buhay. Salamat, Father God, sa pagbibigay mo sa bawat sa amin ng kalakasan. At salamat, Father God, we acknowledge and about this, my mouth is speaking words to everyone of us. Salamat, Holy Spirit, sa pagpapadala mo ng million viewers, subscriber, upang ma-open ang kanilang spiritual ears, heart, ng magandang balita, upang ma-open nila ang ating YouTube channel, Facebook, upang sila ay mailigtas sa pangalan ng Panginoon sa Kristo. Thank you, Father God, Heavenly Father, sa divine protection. Ang aming mga kaaway hindi makagawa ng sandata para gamitin ang kanyang mga labit para magsalita laban sa amin, dahil ang aming katuwiran ay mula lamang sa Panginoon sa Kristo. Thank you, Father God, sa anointing to impart to me, to destroy, to cancel, to rebuke all the works of our enemies, against principalities, against power, against the rulers of darkness of this world, against the spiritual wickedness and high places, Satan, demons, evil spirit, spirit of sickness, spirit of death, spirit of poverty, spirit of anxiety. I will destroy you in the name of Jesus Christ of Nazareth. Ginagapos ko kayo mga espiritu, kayo ng mga gawa ng aming mga kaaway, lumayas kayo at bumalik kayo sa halos ng iyong pinanggalingan. Mga espiritu ng pamamaga, mga espiritu ng mga bakterya, mga sugat, mga arthritis, rheuma, mga espiritu ng pamamaga, ng mga due mga sugat, sa pangalan ng Panginoon sa Kristo na taga Nazareth, lumayas kayo sa mga tao ng Diyos, kubak at halis na ipinagalingan. Your defeated enemies, in the name of Jesus Christ of Nazareth. Ginagapos ko kayo, tinatalian ko kayo, binabalik ko kayo sa halos na yung pinagalingan. Thank you, Father God, sa anointing to share words that they are spirit and they are life, Father. Thank you, Father God, sa complete healing mula ulo hanggang paa. Normal lang yung mga anak right now. Thank you, Father God. We love you, Father God in heaven. We love you, Lord Jesus. We love you, Holy Spirit. All the glory and honor belongs to you. In Jesus' name we pray. Amen. Praise the Lord. Lord, sa God, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. So, welcome back po sa ating gawain sa The Word of God's Grace and Life Ministry Facebook channel and live stream YouTube channel. So, good morning once again. So, ano ba yung ating pag-uusapan ng magandang balita? So, ang ating pag-uusapan, mababasa natin sa Psalm 55 verse 14. Sabi dito, tayo ay maligayang nagpapayuhan. Magkasama tayo lumalakad na magkaakbay sa bahay ng Panginoon. So kaya nga ang ating pag-uusapan
Ano ang nadama sa pagsasama habang naglalakad patungo sa bahay ng Diyos? So ito yung ating pag-uusapan, na ito ay sinasabi yung kaugnayan sa mga kasamang ito, na ito'y nagbabahagi ng matalik at makabuluhang pag-uusap habang naglalakad ng magkasama sa bahay ng Diyos. So kaya ito yung magandang balita na sinasabi na dapat nating ibahagi, na sinasabi na yung mas malaking pagtitipon sa loob ng bahay ng Diyos. So ito yung mahalaga na sinasabi na yung eksaktong emosyon na naramdaman ng mga naglalakad na hindi detalye, na ito yung ngunit itinatampok nito ng bigis ng pagkakaibigan at ibinahagi ang mga espiritual na karanasan nila habang magkasamang dumadalo sa bahay ng Diyos. Kaya nga ito yung pag-uusapan natin na ano ang nararamdaman sa pagsasama habang naglalakad patungo sa bahay ng Diyos. So kaya nga ito yung mga sinasabi na sa banal na kasulatan, na ito yung karanasan, emosyonal na karanasan at pananaw ng mga individual habang nakikibahagi sa isang espiritual na paglalakbay ng magkasama. So kaya nga ito sinasabi, ito yung mga aral na makukuha sa Biblia, ang kalagahan ng pagsama-sama at pamayanan sa mga gawaing espiritual. Iminumungkahi nito na ang paglalakad ng sama-sama patungo sa isang lugar ng pagsamba ay maaaring magsulong ng isang pakiramdam ng koneksyon, suporta at ibinibahaging layunin sa mga mananampalataya. So ito'y binibigyang diin ang araling ito ng kalagahan ng mga relasyon at ang positibong epekto sa mga ito sa ating espiritual na mga gawain. So kaya nga ito yung mga sinasabi sa banal na kasulatan, ang isang aral na ang kalagahan ng pagsisiyasat sa sarili at pagmuni-muni sa sarili. Ito yung nag-iikayat sa mga individual na isaalang-alang ang kanilang sariling mga damdamin at iniisip tungkol sa kanilang pagsasama-sama sa paglalakbay patungo sa bahay ng Diyos. So kaya nga ito ipinapahiwatig na ang kalagahan ng pagiging kamalaya ng mga damdamin ng isang tao sa pag-unawa ng mga personal na karanasan at pagnilay-nilay sa papel ng pakikisama sa mga espiritual na gawain. So ito hinihikayat tayo bilang mananampalataya na suriin ang ating panloob na sarili at suriin ang kalagahan ng epekto ng kanilang mga relasyon. So kaya nga ito yung mga aral kung ano ang naramdaman sa pagsama-sama habang naglalakad patungo sa bahay ng Diyos, na ito yung matatagpuan sa Biblia, na ang pagsama-sama habang naglalakad patungo sa bahay ng Diyos. Narito ang ilang mga aral na maaari makuha mula sa gayong mga talata. So una, meron tayong unity and fellowship. Unity and fellowship na pagkakaisa at pagsama-sama. So ito yung nagsasabi na narito ay napakabuti, pagkabuti at kalugod-lugod kapag ang magkakapatid ay naninirahan sa pagkakaisa. So napakabuti, sabi dito sa banal na kasulatan sa Psalm 133 verse 1. So kaya nga ito yung nagbibigay din ng positibong damdamin at mga pagpapala na nagmumula sa pagkakasundo. Kaya nga yung laging nagkakasundo, ito ay mga pinagpapala at pakikisama sa mga kapananampalataya. Itinuturo nito ang mga aral ng kalagahan ng pagkakaisa at pagsama-sama sa loob ng komunidad ng mga mananampalataya. Pagpapaunlad ng isang pakiramdam ng pagmamahal, suporta at ibinabahaging layunin. So ano pa ang tinuturo sa atin? Pampatibay loob at pananagutan. Sinasabi dito sa banal na kasulatan sa Hebrews 10 verse 24 to 25. At isaalang-alang natin kung paano pagkawi ng isa't isa sa pag-ibig
at mabubuting gawa na hindi nagpapabaya sa pagpupulong gaya ng ugali ng ilan, kundi palakasin ang loob ng isa't isa. So kaya nga mahalaga sa magandang balita na tayo may pagkakaisa sa loob ng pamayan ng Kristiyano. Na ito itinatampok ng talatang ito ang mga aral ng pagsamba bilang isang paraan sa paghihikayat at pag-uudyok sa isa't isa sa mga gawa ng pag-ibig at katuwiran. Kasama sa paglalakad sa bahay ng Diyos ang pagsuporta at pananagutan sa isa't isa sa paghahangad ng espiritual na paglago. So kaya nga ito sinasabi sa banal na kasulatan na dapat tayo sama-samang paglalakad sa bahay ng Diyos ang suporta at pananagutan sa isa't isa sa isang paghahangad sa espiritual na paglago. So ano pa ang tinuturo sa atin? Pagkahabag at pagmamalasakit, compassion and care. Sinasabi sa Galatians 6 verse 2, magdala ng mga pasanin sa isa't isa at sa gayito pa rin ang kautusan ng ating Panginoon Kristo. So kaya nga ito'y nagbibigay diin sa mga aral ng pakikiramay at pagmamalasakit sa isa't isa. Sa mapagpalang umaga po sa ating million viewers, kay Doña Terry, Emoy Ramos, Panor de Ramos, good morning po sa ating lahat at sa buong pamilya. So isang mapagpalang umaga po, Doña. So kaya nga ito'y sinasabi sa Biblia na ito'y nagbibigay diin ng pakikiramay at pagmamalasakit sa isa't isa. Ang pagsasama-samang paglalakad patungo sa bahay ng Diyos ay nagpapahiwatig ng kahandaang makiramay at suportahan ang isa't isa sa may hirap na panahon. Hinihikayat ito ang mga mananampalataya na magpakita ng kabaitan, pakikiramay at praktikal na tulong sa kanilang mga kasama sa espiritual na paglalakbay. So kaya nga tulungan natin yung kasama natin sa paglalakbay bilang mananampalatayang Kristiyano, yung ating kasama sa mga gawain. Ano pa ang tinuturo sa atin? Mapagpatuloy at malugod na espiritu. So kaya nga ito sinasabi sa banal na kasulatan, sa Romans 12 verse 13, ang mga mananampalataya na mag-ambag sa mga pangangailangan ng mga banal at maghangad na magpakita ng mabuting pakikitungo. So kaya nga ito yung patuloy tayong nag-aambag, tumutulong sa pangangailangan ng ating mga gawain sa simbahan. So kaya ito tinatampok ng mga aral ng pag-aabot ng mabuting pakikitungo at isang malugod na espiritu sa mga lumalakad patungo sa bahay ng Diyos. Na itinuturo nito ang kalagahan ng pagpapadama sa iba na kasama, pinapahalagahan at sinusuportahan ang kanilang espiritual na paglalakbay. Ito'y binibigyan diin na ito ang kalagahan ng pagsasama-sama, pagkakaisa, paghihikayat, pakikiramay at pagpatuloy sa konteksto ng paglalakad ng sama-sama patungo sa bahay ng Diyos, gaya ng ipinapahiwatig sa iba't ibang mga talata sa Biblia. So kaya nga mahalaga ang salita ng Diyos na dapat nating pagnilay-nilayan sa salitang ito, sa oras na ito. So ito yung mahalagang mensahe na ipinahayag ng Panginoon sa bawat isa kung gaano kahalaga ang pagsasama-sama habang naglalakad patungo sa bahay ng Diyos. So ito yung mensahe na ipinag sa atin ng banal na kasulatan na dapat ating isabuhay, isapuso kung paano tayo dapat sama-samang patungo sa bahay ng Panginoon. So kaya nga ito'y mahalaga na ito'y tumatalakay sa tema ng sama-sama habang naglalakad patungo sa bahay ng Diyos. Kaya nga mahalaga na ang unity at fellowship, pagkakaisa at pagsasama-sama na sinasabi sa Psalm 133 verse 1 na dapat tayo ay
nakalulugod kapag ang magkakapatid ay naninirahan sa pagkakaisa. So, isang mapagpalang umaga po sa ating Pastor Tukiloy Yumo ng Bohol. So, good morning po, Pastor. Isang mapagpalang umaga po. So, kaya nga mahalaga ang pagsasama-sama, unity and fellowship, pagkakaisa at pagsasama-sama sa ito'y nakalulugod sa Panginoon na ito'y kahalagahan ng pagkakaisa at pagsama-sama sa loob ng komunidad ng mga mananampalataya. Ito'y nagpapaunlad ng isang pakiramdam ng pagmamahal, suporta at ibinabahaging layunin. So ano pa ang dapat nating isaalang-alang, isaisip, isapuso? Yung pagpapatibay, loob at pananagutan. So dapat huwag nating kalimutan ang ating mga gawain sa simbahan, lalo na sa araw ng pagsamba, upang palakasin ang isa't isa. So dito tayo na kumukuha ng lakas upang tayo ay laging magtatagumpay sa hamon dito sa sanlibutan. So mahalaga ang pagsama-sama ng isang mananampalataya bilang kapanalig or kapananampalataya. So ano pa ang tinuturo sa atin na tayo ay may pagkahabag at pagmamalasakit kung tayo sama-sama sa paglalakad patungo sa bahay ng Diyos, tayo ay kasama yung habag at pagmamalasakit sa isa't isa. So kaya nga ito'y sinasabi na dalhin natin ang pasanin sa isa't isa at sa gayon tuparin natin ang kautusan ng ating Panginoon Kristo. Na ito yung pagmamalasakit sa isa't isa, ang sama-samang paglalakad patungo sa bahay ng Diyos ay nagpapahiwatig ng kahandaang makiramay at suportahan ang isa't isa sa mahirap na panahon. Kaya nga hinihikayat tayo bilang mananampalataya na magpakita ng kabaitan at pakikiramay at praktikal na tulong sa ating mga kasamahan sa espiritual na paglalakbay. So kaya nga mahalaga yung patuloy. Tayo ay mapagpatuloy at malugod na espiritu. Kaya nga dapat ang mga mananampalataya na mag-ambag sa mga pangangailangan na mga banal at maghangad na magpakita ng mabubuting pakikitungo. So dapat mahalaga na sinusuportahan natin yung mga gawain sa simbahan. Hindi lamang na tayo ay tuwing Sunday lang tayo uupo, tatayo, uuwi. So kailangan hinihikayat tayo na alamin ang pangangailangan ng mga banal. Dapat isa tayo sa mga gawain sa ikalalago ng pananampalatayang Kristiyano, na itinatampok nito ang pag-aabot ng mabubuting pakikitungo sa isang malugod na espiritu na lumalakad patungo sa bahay ng Diyos, na itinuturo nito ang kalagahan ng pagpapadama sa iba na kasama, pinapahalagahan at sinusuportahan ang kanilang espiritual na paglalakbay. So kaya nga ito yung mahalaga na this moral lesson emphasizes the significance of compassion, unity, encouragement, compassion, and hospitality in the context of walking together toward the house of God. So kaya nga ito sinasabi sa banal na kasulatan na binibigyan diin ang mga aral, ang kalagahan ng pagsama-sama, pagkakaisa, pag-iikayat, pakikiramay, at mapagpatuloy sa paglalakad ng sama-sama patungo sa bahay ng Diyos gaya ng ipinapahiwatig sa iba't ibang talata na nabanggit sa oras na ito. Kaya nga mahalaga ang sama-sama. Kaya nga kung tayo ay nais nating tayo ay laging sama-sama, so tayo ay maging pag-aari ng Panginoon. Ito lamang ang tanging paraan para tayo sama-sama na pahalagahan
ang paglalakad patungo sa bahay ng Panginoon. Hindi tayo makakapunta patungo sa bahay ng Panginoon kung hindi natin papapasukin ang ating tagapagligtas at Panginoon natin, ang ating Panginoon sa Kristo, na siya ay mapasailalim, na tayo ay mapasailalim ng kanyang pamamahala. So hindi tayo makakalakad patungo sa bahay ng Panginoon kung wala siya. Kaya nga sinasabi niya, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. So hindi tayo makakaparoon sa Ama kung hindi sa pamamagitan ng Panginoon. Hindi tayo makakalakad patungo sa bahay ng Diyos kung wala ang Panginoon sa Kristo sa ating buhay. Kaya nga siya ang daan, ang buhay at katotohanan. Walang makakapunta sa Ama kung hindi sa pamamagitan ko. Yan yung sinasabi niya sa John 14 verse 6. So kaya nga mahalaga na tayo ay may tamang ugnayan sa Diyos. Hindi natin pinag-uusapan ang relihiyon, hindi natin pinag-uusapan ang pangalan ng simbahan, hindi natin pinag-uusapan ang nagtuturo kung sino, kung pari man yan, or pastor o pastora. So ang mahalaga yung tamang ugnayan natin sa Diyos. Ang tamang relasyon natin sa Diyos, ito yung makakapagbigay sa atin ng tamang paglalakad patungo sa bahay ng Diyos. Kung tama ang ating ugnayan sa Kanya. So, hindi tayo makakapaglakad ng tamang patutunguhan kung wala sa atin ang Panginoon. Kaya nga mahalaga na tama ang ating ugnayan sa ating Panginoon sa Kristo. So, kaya nga dahil tayo ay meron tayong mga kaaway. So, ang ating kaaway ay hindi natin nakikita. Dahil nga sinasabi niya sa John 10:10 na ang ating mga kaaway pumunta dito sa sanlibutan upang siya ay pumatay, magnakaw, manira ng buhay. Ngunit salamat sa Diyos, sa pamamagitan ng ating Panginoon sa Kristo, tayo ililigtas niya. Ililigtas niya tayo upang tayo makakalakad patungo sa bahay ng Diyos. Hindi tayo makakalakad patungo sa bahay ng Diyos kung hindi tayo ililigtas ng Panginoon sa Kristo. Sa pamamagitan ng kanyang sakripisyo, tayo ay makakalakad na kasama patungo sa bahay ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya natin sa ating Panginoon sa Kristo. Dahil tayo iniligtas sa lahat ng kapahamakan, nais ng Diyos sa atin na tayo ibigyan niya ng masaganang buhay, iligtas sa mga kamatayan, iligtas sa mga sakit, iligtas sa mga kahirapan. Kaya niya iyan ang dahilan kung bakit ipinadala niya ang kanyang bugtong na anak upang tayo makalakad patungo sa bahay ng Diyos. So hindi tayo makakapagpatuloy ng patungo sa bahay ng Diyos kung wala tayo ang tamang ugnayan sa Panginoon sa Kristo. Kaya nga mahalaga ang tamang ugnayan natin sa Panginoon sa Kristo. So kaya nga mahalaga ang salita ng Diyos na dapat nating pagnilay-nilayan sapagkat ito ang ating sandata upang tayo ay manatiling matatag. Kaya nga sa mga pagsubok sa buhay bilang paglalakad patungo sa bahay ng Diyos, maraming mga ginagawa sa Satanas upang hindi ka magpatuloy. Ngunit salamat sa Diyos sa pamamagitan ng sandatang ipinagkaloob ng Diyos sa bawat isa sa atin, kaya nating mapagtagumpayan ang mga hamon. Habang tayo lumalakad patungo sa bahay ng Diyos, ang ating sandata ay salita ng Panginoon upang kung sino man ang sagabal sa lahat ng mga ginagawa natin patungo sa bahay ng Diyos, ang sandata natin ay ang salita ng Panginoon, ang Biblia. Na ito yung ating sandata upang tayo maging complete. Ang ating sandata ay ang salita ng Diyos na ito yung ipupuksa natin sa lahat ng gawa ng ating mga kaaway. So kaya nga mahalaga ang salita ng Panginoon na mangingibabaw sa bawat buhay natin. Sa mapagpalang umaga po sa ating million viewers, kay Doña Chona Pagalan. So, good morning, Doña. Kumusta ka naman dyan?
sa mapagpalang umaga sa buong pamilya, sa mapagpalang umaga po sa ating lahat. Kaya mga mahalaga, ang kalaga ng pagsasama-sama, pagkakaisa, paghihikayat, pagkikiramay, at mapagpatuloy ng paglalakad na sama-sama patungo sa bahay ng Diyos gaya ng ipinapahiwatig sa iba't ibang talata sa Biblia. Kaya nga mahalaga yung pagbabasa ng Biblia upang patuloy tayong makalakad patungo sa bahay ng Diyos. Sapagkat kung hindi natin alam ang salita ng Panginoon, yung iba hindi na nagpapatuloy sa paglalakad patungo sa bahay ng Diyos sapagkat sila ay na-deceive ni Satan. So, yung iba, kaunting pagsubok lamang, hindi nagpapatuloy, tumitigil sa gawain. So, kaya nga ang resulta, lalong napapahamak sapagkat sila ay tumitigil. So, dapat tayo ay patuloy tayo, sama-sama tayong magkakaisa habang tayo naglalakad patungo sa bahay ng Diyos. So, kaya nga mahalaga ang pagsasama-sama bilang mananampalatayang Kristyano na ito ay nagpapalakas sa pananampalataya sa bawat isa. Kaya nga mahalaga yung ang mga mananampalataya ay mag-ambag sa mga pangangailangan ng mga banal. So, kaya mahalaga ang sama-sama. Kaya nga kung pinapahalaga natin ang paglalakad ng sama-sama patungo sa bahay ng Diyos, so kailangan natin ipahayag ang ating pananampalataya sa Panginoong Jesucristo. Sapagkat sinasabi niya, kung ikaw ay sumasampalataya na ang Panginoong Jesucristo ay namatay at muling nabuhay at binangon siya muli, tayo ay maliligtas. So yan ang sinasabi niya sa Romans 10 verse 9. Kung ipapahayag ng ating mga labi na ang Panginoong Jesucristo ay namatay at muling nabuhay, na tayo ay maliligtas sa pamamagitan ng pagpapahayag ng ating mga bibig. So kaya sa pamamagitan ng pagpapahayag ng ating mga bibig, ipahayag natin ang ating pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo na siya ang ating Panginoon at tagapagligtas ng ating buhay. So sa pamamagitan nito, ipahayag natin ang ating pananampalataya sa Kanya. So repeat after me. Na siya ang bagong mamamahala ng ating buhay, siya ang tagapamahala, siya ang ating Panginoon. Sa pamamagitan ng pagpapahayag natin ang pananampalataya, panalangin, pakikipag-ugnayan sa Diyos. Alam ng Diyos ang katayuan ng iyong puso at hindi niya pinapansin ang paraan ng pananalita, kundi nilalaman ng iyong puso kung handa ka bang sumunod sa Kanya. Hindi siya tumitingin sa outward look. So kaya nga mahalaga ang pananampalataya, maaari natin siyang tanggapin, papasukin sa ating puso upang tayo ay makakalakad tayo patungo sa bahay ng Panginoon. Sundan natin ang panalangin ito. Repeat after me. Heavenly Father, alam kong pinag-iwalay ako sa aking kasalanan mula sa iyo. Salamat sa pagpapadala mo sa iyong bugtong na anak upang mamatay sa aking lugar at sa ikatlong araw ay muling nabuhay para sa aming lahat. Panginoon Jesus, kailangan kita, nagtitiwala ako, patawarin mo ako sa aking mga nagawang kasalanan sa isip, sa salita at sa gawa, sinasadya man ito o hindi sinasadya. Salamat sa pagpapatawad mo sa aking mga kasalanan. Binubuksan ko ang pintuan ng aking buhay at inaanyayahan kita sa aking buhay bilang aking tagapagligtas at Panginoon. Salamat sa pagtanggap mo sa iyong walang hanggang pamilya. Salamat, ikaw po ang maghari sa trono ng aking buhay at isulat mo ang aking pangalan sa aklat ng buhay at mamuhay ako ayon sa iyong kalooban. Ito ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. Glory to God. Sa mapagpalang umaga po sa ating lahat. Sa lahat ng mga million viewers, good morning po kay Senny Maloy. So, good morning po sa ating lahat. So tayo po'y manalangin sa Ama upang
kung tayo po ay kailangan ng, kung tayo po ay may pagkukulang o ano man yung ating mga kailangan, so maniwala po tayo na tayo ay pupunuan tayo ng Diyos sa pamamagitan ng Panginoon Kristo. Sa ating pananampalataya, i-restore ng Panginoon kung ano yung ating pangangailangan, kung ano yung ating kailangan. Kaya nga mahalaga na tayo nagtitiwala sapagkat ito lamang makagagawa ng biyaya, laking biyaya or kapangyarihan ng Panginoon kung tayo sumasampalataya sa Kanya. So hindi siya makakagawa ng kapangyarihan sa bawat isa sa atin, or hindi siya makakagawa ng anuman sa atin kung hindi tayo mananampalataya. Sa pamamagitan ng pananampalataya, maniwala ka anuman ang iyong kailangan, anuman ang iyong minimiti, maniwala ka lang, makakamtan mo anuman ang iyong kailangan, anuman yung pangangailangan mo. Kailangan mo lamang na kung may mga nagawa kang pagkakamali or pagkukulang, humingi tayo ng kapatawaran at tayo ay pakikinggan ng Panginoon sapagkat wala na makakahalang upang ipagkaloob ng Diyos ang lahat ng ating pangangailangan, sapagkat ang kasalanan ang humahadlang kung bakit hanggang sa ngayon hindi natin nakakamtan anuman ang ating kailangan. So kaya nga sa pamamagitan ng panalangin, maniwala ka, makakamtan mo anuman ang ating kailangan. Heavenly Father, in the name of Jesus Christ, with the power of the Holy Spirit, salamat Ama sa magandang buhay na ibinigay mo sa bawat isa sa amin. Sa pamamagitan ng pagpapaalala mo sa bawat isa sa amin sa iyong salitang ipinahayag ngayon, kung gaano kahalaga ang pagsasama-sama habang naglalakad patungo sa iyong bahay, Ama. Salamat, Ama, sa pagpapaalala mo sa bawat salitang ipinapaalala mo sa bawat isa sa amin. Nang bawat isa sa amin ay puno ng kagalakan, biyaya, kasiglahan. Salamat sa kalakasan at pag-iingat mo sa bawat isa sa amin. Sa aming mga mahal sa buhay, mga magulang, mga anak, mga kapatid sa pananampalataya, lahat ng mga viewers, anuman ang kanilang mga desire. Thank you, Father God. Anuman ang kanilang mga pangangailangan, salamat, Ama, na granted na sa bawat isa according to riches and glories of our Lord Jesus Christ. Salamat, Ama, sa bawat salitang ipinapahayag mo na punong-puno kami ng pagpapala sa pamamagitan ng pagpapaalala ng bawat salita mo. Lagi ka namin nagtatagumpay sa lahat ng aming mga gawain. Salamat, Ama, na wala nang pagkukulang sa aking mga kapatid. According to riches and glories of our Lord Jesus Christ, hayahay ang buhay ng bawat isa sa amin ng mga anak na sumasampalataya at sinasabuhay ang bawat salita mo. Thank you, Father God, sa complete na walang pagkukulang sa mga ipinagkakaloob mo sa bawat isa sa amin, sa pamamagitan ng pag-ibig na ipinagkaloob mo sa bawat isa sa amin, na ibinuhos mo sa bawat isa sa amin ng mga pagpapala na wala ng sapat na silid na kalalagyan sa bawat isa sa amin, Panginoon. Salamat, Ama. Lalong-lalo na sa mga taong ginagamit mo upang to support your ministry. Thank you, Father God, sa thousandfold na pagpapala na ipinagkaloob mo sa bawat isa sa amin, na iyong mga anak, siksik, liglig at tumaapon na pagpapalang ipinagkakaloob mo sa bawat isa. Thank you, Father God. You're the best provider. At salamat, Ama, sa pamamagitan ng Panginoon Kristo na ibinigay ang kanyang sarili sa pamamagitan ng kanyang dugo. Salamat sa divine protection na ipinagkakaloob mo sa bawat isa sa amin. Salamat ng aking mga kapatid sa Luzon, Visayas at Mindanao at whole world, sa lahat ng tumatangkilik sa YouTube channel, Facebook, YouTube, sa lahat ng mga viewers, sa lahat ng mga members ng The Word God Spirit and Life Ministry. Salamat, Ama, sa safe and sound. Salamat sa divine protection. Ano man ang kanilang gawin, magtrabaho, magnegosyo, mag-travel. Salamat sa safe and sound. Salamat sa dugo na nag-cover sa bawat isa upang hindi makita ng aming mga kaaway. Salamat sa pag-iingat mo sa bawat isa sa amin na lagi kaming sweet sleep sa aming pagtulog sapagkat kami ay iyong iniingatan na hindi kami mapahamak. Salamat, Ama, sa pag-iingat mo sa bawat isa sa amin.
Thank you, Father God. Salamat sa divine protection. At salamat, Ama, sa pamamagitan ng dugo ng Panginoon Kristo. Salamat, Ama, sa pinagkaloob mo na 1,000 warrior angels to protect us, na lagi mo kaming ang favor ay nasa bawat isa sa amin, na ginagabayan mo kami sa tamang landas upang kami ay laging magtatagumpay, kaya hindi kami napapahamak sapagkat sa pamamagitan ng katuwiran mo ay nananatili sa bawat isa sa amin, na ang aming katuwiran ay mula lamang sa iyo. Sa pamamagitan ng pag-ibig na inalay mo sa bawat isa sa amin, inalay mo ang iyong sarili dahil sa pag-ibig upang kami ingatan ang bawat isa sa amin. Thank you, Father God. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Holy Spirit. At salamat, Ama, sa pamamagitan ng latay ng Panginoon Kristo. Complete healing ang natanggap ng mga tao ng Diyos right now in the name of Jesus Christ of Nazareth. Salamat, Ama, sa complete healing mula ulo hanggang paa. Sa pamamagitan ng latay ng Panginoon Kristo, complete healing ang mga natanggap ng mga tao ng Diyos right now in the name of Jesus Christ of Nazareth. According to their faithfulness, salamat, Ama, na mga tao ng Diyos mula ulo hanggang paa, normal ang kanilang katawan. Salamat sa pag-restore ng kalakasan. Thank you, Father God, na kami maglilingkod at magpapahayag na ikaw lamang ang the best, the great physician sa aming buhay. Sa pamamagitan ng latay, mga sugat ng aming Panginoon Kristo, complete healing ang natanggap ng mga tao ng Diyos. Kaya ikaw, Espiritu na nagpapahirap sa mga tao ng Diyos, inuutusan kita na lumabas ka sa mga tao ng Diyos in the name of Jesus Christ of Nazareth. Mga espiritu ng kahirapan, mga espiritu ng unbelief, mga espiritu ng destruction, mga espiritu ng fornication, adultery, kapwa babae, kapwa lalaki, sa pangalan ng Panginoon Kristo ng taga-Nazareth, lumayas kayo sa lugar na to. Wala kayong lugar sa pag-aari ng Panginoon Kristo. Your defeated enemies. In the name of Jesus Christ of Nazareth, mga espiritu ng duwende, mga espiritu ng kapre, mga espiritu ng mga itim na mga anino, in the name of Jesus Christ of Nazareth, mga espiritu ng witchcraft, mga espiritu ng mangbabarang, manggagaway, sa pangalan ng Panginoon Kristo na taga-Nazareth, lumayas kayo sa mga tao ng Diyos, mga espiritu ng mga gawa ng mga evil spirit, in the name of Jesus Christ of Nazareth. Ginagapos ko kayo, tinatalian ko kayo, pinapalik kayo sa halis sa pinanggalingan. Mga espiritu ng gawa ng aming mga kaaway. Thank you, Father God, sa complete healing na natanggap ng iyong mga anak. Mga espiritu ng mga sakit, ubos-ipon, lagnat, trangkaso, lumayas kayo sa lugar na ito. Mga espiritu ng ubo, in the name of Jesus Christ of Nazareth, lumayas kayo sa lugar na ito. In the name of Jesus Christ of Nazareth, ginagapos ko at tinatalian ko kahit hindi na kayo makakapenetrate sa mga tao ng Diyos sa pamamagitan ng proteksyon na binibigay ng Panginoon Kristo sa bawat isa sa amin sa pamamagitan ng kanyang dugo. Thank you, Father God. We love you, Father God in heaven. We love you, Lord Jesus. We love you, Holy Spirit. All the glory and honor belongs to you in Jesus' name I pray. Amen. Praise the Lord. Glory to God. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Good morning once again. Bye for now. Hanggang sa muli pong gawain. God bless everyone. Ingat po tayo lahat.